Meron pong showdown ng pagkakatay dun, no? Parang may ano eh, no? Parang may piyastahan kinabukasan. Piyesta. Nagpa-deliver kami ng baboy dito ngayon. Bali, 4. Anong laki. Pasintabi po pala sa mga hindi kumakain ng pork dyan, tsaka yung mga hindi nagkakatay. Mas matipid kasi pagka nagpakatay kami dun sa farm eh. Sila lang mag-aayos dito. Gawin nyo ng corned beef yung baboy nyo. Yan, no? Dami. Medyo makapal lang yung taba, no? Tulad ng nakaraan. Dapat yan, pagka nag-slice, nipisan. Meron pong showdown ng pagkakatay dun, no? Parang may ano eh, no? Parang may piyastahan kinabukasan. Kasal. Magiging butcher. Saan mag-apply? Pwesto muna natin yung ating camera dito. Yan. Kasi gagawa ko si Denise ng request na ensaymada tsaka yung design. Ay, pusa. Tumalis. Ano to? Yeast tsaka yung asukal. Warm water. Ay, warm milk. Wala kasing pasok yung mga bata ngayon. Bakit nga ba walang pasok, Beng? Seminar ata. May seminar yung mga teacher. Wala silang pasok. Kaya gagawa natin siya ng kanya request na ensaymada tsaka yung pandesal. Yun. Nasanay na kasi kami na pagka wala kaming tinapay, gumagawa na lang talaga ako ng pandesal o kaya ensaymada o kaya anten, yung Spanish bread. So parang nasanay na kami na yung gawa ko na lang yung lagi namin kinakain. Yung parang nakasanayan mo na ba na lalo na pag bagong luto, parang iba talaga. Mas masarap siya. Wow! May ano yun, no? Parang nagbuhat ng bangko, Siyempre, love ko yung luto ko, Tangkilikin yung sariling atin daw, diba? So, yung kahapon nga pala, no, nagkatay kami ng baboy. Bali, yung sinabay sa amin na order ng baboy, 4 na buo. Tapos tuwang-tuwa, syempre, yung mga baguhan dito na kapitbahay namin, yung nakisabay. Kasi yung sa kanila, bali half. Pero mo 100 something lang yun, yung half na yun. Tapos sabi nila, kumpara daw nila sa binibili nila dun dati sa store. Parang yung isang balot na ganyan, inaabot ng mga 30 something. Tapos,
Yung kalahati na binili nila kahapon, 100 plus lang. Kumbaga parang ang laking ano talaga. Ang laking matitipid nila. Kaya ganun dapat pag halimbawang may mga kakilala kayo dyan sa farm. Yun. Lagi naman namin sinasabi yun eh. Na yun pagka may mga kakilala kayong taga-farm, mag-order kayo ng baboy. Yung iba naman, in-order nila baka. Hati-hati lang din sila siguro kasi syempre kita yung baka naman kasi napakalaki, 'di ba? Pero kami pa hindi pa namin na-try na mag-order ng baka. Malaking tulong talaga, malaking matitipid mo. Pagka galing sa farm yung karne. Tsaka makikita mong fresh talaga. Fresh pa yung karne talaga na makikita mo sa itsura. Kasi pagka-deliver dito, na siya, yung tanggal na yung laman loob, balihati na siya. Tapos kami na lang yung naghihiwa. Yun. Kami na lang yung naghihiwa, tapos doon namin inayos sa labas. At buti na lang, malamig na kasi ngayon, so hindi na ganun kadami yung langaw. Kasi pagka summer, di ba, malangaw talaga. So mas maganda din mga gantong panahon bumili. Para iwas sa iwas din sa langaw pagka halimbawa nagkatay ka sa labas. Tapos din yung ating pag-mix. Get ng dough. Hirap tanggalin. Nahirapan ako ng dough. Hirap tanggalin. Ayan. Simutin natin kasi sayang naman. Gawa pa ako isang recipe pa eh. Itong nauna, ito yung para sa pandesal. Yung kasunod, yun yung para sa ensaymada ni Madam. Basahin muna natin yung ating
Doon muna tayo sa labas kasi alasa pa ako ng dough. Maganda yung panahon as usual. Bumawi. Kasi nung mga nakaraang araw parang makulimlim. So ngayon maganda. May labas ka? Parang ang sarap maupo dito. Ayan. So maganda yung pwesto natin dito. Andito ako sa hagdan. Ang ganda eh. Dito muna ako. So mag-share ulit ako ng isa sa mga kwento ng ating kababayan na nandito sa Canada. Nasa Manitoba. Bale, isa siyang international student. Ang tanong niya doon sa isang group, group sa social media. Ang tanong niya, susuko na ba ako? Sabi niya. Bale, ang sitwasyon niya, isa siyang international student. Tapos, ang pagkasabi niya dun sa sulat niya, na ang pagkaintindi ko, solo lang siguro siya dito. Kasi, ang sabi niya, full support daw siya sa anak niya na naiwan sa Pinas. Tapos, meron na siyang part-time job dito, kaso lang hindi daw siya makahanap ng cash job na siguro gusto niyang may extra siya para makapag-ipon siya. Alam naman natin na pagka estudyante, 'di ba, kailangan mo mag-ipon para sa sunod na semester, ganyan. So yung pinaka problema niya is yung kanyang tuition sa sunod na semester. So, ang pagkakaalam ko kasi, yung tuition dito ng mga estudyante, may mga nakausap akong mga estudyante din dito noon eh. Mga 10,000 Canadian dollars ang nila, yung isang sem nila. Hindi ko lang alam sa ibang school kasi dito yun sa Regina. So, sa ibang school, hindi ko alam kung same lang din ng tuition fee. So, biruin mo, 10,000 Canadian dollars yun . So, napakalaki. Tapos, ang sabi pa niya, yun daw, kinikita niya sa part-time job niya is napupunta lang sa renta niya. So, paano pa yung pagkain niya? Tsaka, yung previous daw niya na mga kinita, binigay niya or pinadala niya sa kamag-anak niya na nagpaaral sa kanya kasi nagkasakit. So, kumbaga, in short, wala talaga siyang ipon. So, yun yung hinihingi niya ng advice sa group na yun. So, parang sobrang hirap ng sitwasyon niya, kasi, biruin mo 10,000 Canadian dollars. Paano mo iipunin yan? Buti sana kung may husband siya na kasama dito, tapos open work permit, yun sana yung makakatulong sa kanya na magkaroon ng full-time job tapos makapag-ipon para sa sunod niyang tuition fee, 'di ba? So sa pagkaintindi ko kasi solo lang siguro siya na nandito. So hindi kasi ganun kadali pagka ganun, lalo hindi ka financially stable na pagdating mo dito wala kang baon na malaking pera, tapos dito mo pa pupunuin yung 10,000 na yun para sa magiging tuition mo. So, mahirap yung ganong sitwasyon. Kaya din siya nahirapan kasi ang pagkasabi pala niya is ang akala daw ng mga kapamilya niya, ng pamilya niya mismo, okay siya dito at may magandang trabaho, ganun. So, hindi niya na-open up sa pamilya niya na ganun yung sitwasyon niya. Kaya ang nangyari sa kanya, yun nga, nadidepress na siya. Tapos, parang, syempre, litong-lito na siya kung ano ba talagang gagawin niya. So, ganun dapat. Kailangan mo ng suporta ng pamilya mo, Tapos, maging open ka din siguro dapat talaga sa pamilya mo na ganun yung sitwasyon mo. Para, in case man na maiipit ka talaga, sa kanila ka pa rin talaga hihingi ng tulong. Tapos may mga advices sa kanya na sabi, dapat pumunta ka sa mga church, ganyan. Tapos
for sure may mga Pinoy doon na pwedeng tumulong sa'yo, or pumunta ka sa malapit na mga Filipino community dyan sa lugar nyo, ganyan. Kasi para, yun nga, may makatulong din talaga na mga kababayan natin. So, sana maka-ano siya, maka-reach out siya doon sa Filipino community doon sa lugar nila para kahit papaano matulungan siya. Kaya hindi talaga biro yung pagpunta dito na hindi ka financially stable talaga. So sana makapulutan ng aral or makuhanan ng idea ng mga may balak din pumunta dito bilang international student na maging financially ready talaga pagpunta dito, kasi hindi biro talaga, hindi ganun kadali ang pumunta dito na wala kang enough na funds. Kaya kagaya niyan, 'di ba? Kumbaga, yung iba nag-a-advise na ay nandiyan ka na, kailangan mo hanapan ng paraan. Hinahanapan naman niya ng paraan, kaso lang, syempre, ang ano kasi doon, pupunuin mo yung 10,000k, 'di ba? Eh kung mismo yung pamilya niya sa Pinas, wala din namang pera, nasa kanya nga umaasa eh, 'di ba? So, mahirap ang sitwasyon niya. Kung sa inyo, susuko na ba kayo or itutuloy nyo pa rin kahit na gano'n na yung sitwasyon, na yung kinikita niya sa part-time job niya is parang enough lang para sa renta niya, 'di ba? Kahit anong tumbling mo siguro doon, Diyos ko, ang hirap ng pagkasyahin nun. So para sa akin mahirap. Hindi ko masabi na susuko na siya or kailangan pa niyang ituloy. Pero, yun nga, sabi nila, kailangan mo daw ipagdasal kung ano ba talaga yung plano ng Panginoon daw sa'yo. Kailangan mo na bang give up? Kailangan mo na bang umuwi na? So, nasa sa kanya pa rin yun, diba? Kung ano ba yung, kung willing siyang i-give up yung pag-aaral niya dito, na nandito na siya. Dagdag ko lang pala, no, sa mga kababayan natin na may mga kamag-anak na nasa ibang bansa, kamustahin natin sila, kasi hindi natin alam kung ano ba talaga yung totoong sitwasyon nila sa ibang bansa. Tsaka, huwag natin pressurein, lalo na financially, diba? Kasi, kagaya niyan, nagpipretend lang pala siya na okay siya, tsaka may magandang trabaho, na ang totoo pala, hindi siya mismo hirap na hirap. So, ganun. Kamustahin natin, alamin natin kung anong totoong sitwasyon niya. Kasi meron din talaga na hindi nagsasabi kung nahirapan na ba siya or kung ano na ba yung tunay niyang sitwasyon. Tsaka iparamdam na kung ano mang mangyari, alam mo yun, suportado mo pa rin siya, yung ganyan. Kasi ito, si sender, takot siyang ipaalam sa pamilya niya about dun sa sitwasyon niya. Hinayaan niya na iniisip ng pamilya niya na may maganda siyang trabaho, na okay lang siya. Kaya, ewan ko ba, may ka naman, diba? May parents ka naman, may mga kapatid. Iba pa rin yung masasabi mo kung ano talagang totoo para hindi din mag-expect ng sobra yung kamag-anak mo na nasa Pinas. Alam mo naman, syempre, pag ang mga nasa Pinas, hindi lahat pero may iilan na once na alam nilang nag-abroad ka, expectation talaga nila na, napakataas. Kaya siguro yung iba napipilitan na pretend na lang din na ayun. Pero hindi maganda yung ganun, na hindi mo sasabihin kung ano talaga yung totoo mong sitwasyon, kasi kagaya niyan, ikaw din yung magsasuffer, diba? So ito yung dough ng ating ensaymada. Dati nakagawa ako nito pero hindi ganun ka-successful. Ewan ko lang sa ngayon kung maging maayos yung kalalabasan ng tinapay ko.
Sana malambot. Oh, malambot na. Yung dough ko. Mukhang malambot. Sana successful yung ating ensaymada. Kasi parang gusto ko matikman yung, alam mo yung classic na ensaymada na may margarine tapos may asukal. Yun yung gusto ko. Classic ensaymada. Sobrahan ata ng lambot yung dough. May dikit. May dikit siya, oh. Lagkit. Ito na, gagawa na tayo ng formang ensaymada. Gawin natin parang pahaba muna bago natin i-rolyo. Parang natakam kasi ako sa nakita ko sa sa Facebook, ensaymada. Yung classic lang. Kaya ako na paggawa. Tapos, iganon natin, oh. Ikot-ikot lang. Ganyan. Ewan ko lang, parang wala sa forma, ah. Basta maglasang ensaymada lang siya, okay na sa akin. Parang pang ano din siya. Parang pang twisted donut din, no? Pinapahaba muna bago mo i-twist. Ito naman, i-rolyo mo lang. Ikot-ikot. Malagkit kasi. Kaya hindi ko maikot agad ng gusto. Natikit. Yan, o. Okay, yung iba malalaki. Ay, show ko yun.
ang nag-hello. So, yun. Isa na lang. Pag naging successful tong gawa ko ng ensaymada, i-share ko sa inyo yung recipe. Gawin natin ng simula sa uno kung paano ko siya ginawa. Para may instructions. Ito kasi lang to eh. Try ko lang kung naging okay siya. Para masundan nyo kung talagang simulan ko siya sa una. Lagkit yung dough ko. Yun lang. May dikit. Anyway. Kakainin ka lang din mamaya. Kaya okay lang na hindi ka makinis. Diba? Importante, maluto siya ng maayos. So, ganyan siya, oh. Yan. Paalsahin ko muna. Bago natin lagyan ng yung milk, ibabrush natin siya ng gatas mamaya. Excuse me. Ay, nako. Masama pa rin yung yung panlasa ko. Parang hindi pa naalis yung, alam mo yung pait na panlasa nung may trangkaso. Ganun pa din. Parang hindi pa totally na nawala yung trangkaso ko siguro. Yun, paalsahin muna natin. Yan, nagawa ko 12 pieces. Yan, kunin na natin to. Sobrahan ang ating pandesal. Ganda. Dali. Ito muna natin dyan. Tapos, ito yung ating pangalawang isalang. Ating ensaymada. Op, ikutin lang natin kasi medyo malalaki yung nandun eh. Diyan ka muna. Natin. Okay. Ito yung masarap sa pandesal. Oh. Pagka pinush mo siya, ayan o. Diba? Yung medyo crispy sa taas, pero malambot sa loob. Huwag natin kamayin. Baka mamaya makita nung kasamahan ko dito. Ayaw nakainin. Yan. Diba? Malambot. Pantayin na lang natin yung ating isang nakasalang, yung ensaymada. Check natin mamaya kung maayos din yung pagkagawa. Ayan, mainit-init. So, yung ating ensaymada, ayan na. Ayan o, luto na din. Ayan, itabi muna natin dito. Tapos, hayaan muna natin siyang mag-cool down. Kasi lalagyan pa natin ito ng butter, tsaka yung asukal. Mukhang napadikit ko siya, no? Kanina may gap to eh. Kaso lang, nung umalasa na siya, ayan na. Dikit-dikit na siya. Pero pwede na. Kasi tama naman yung pagkaluto niya. Ayan na. Ayan. Tama lang yung pagkaluto niya, pati yung sa ilalim. So, yan. Muna natin siyang lumamig. So, medyo nag-cool down na tong ating bread. So, lagyan na natin ng butter. Tapos mamaya, lagyan natin dun sa asukal. Para mag-itsura na siyang ensaymada. Umiikot to. Parang hindi siya itsurang ensaymada, no? Masyado kasing umalsa yung dough siguro kaya ganyan. Pero pag may asukal na yan mamaya, for sure, mag-itsura ng ensaymada na yan. About cheese na? Pwede rin. Lagyan siya ng cheese sa taas. Yan. Lahat nalagyan ko na ng butter, no? So, lagyan na natin ng asukal. Anong itsura niya. Yun. Ayan, no? May asukal na.
Ang mag-itsurang ensaymada din naman talaga siya pag may asukal na eh, no? Diba? Ayan. Meron na tayong ensaymada. Liguan mo lang talaga siya ng butter tsaka asukal, eh, no? So, ayan, kompleto na, oh. Nalagyan ko na lahat ng butter tsaka asukal. Ayan, meron na tayong pangkape. Ayan. Ayan tayo ng ensaymada. Medyo warm pa siya ng konti. Kung mas masarap na yung ganyan para, diba, malambot. Ayan. Bingbing, try mo na yung ensaymada. Bing. Uy.